Magandang araw mga bata. Handa na ba kayo para sa ating aralin ngayon? Kung kayo'y handa na, inaanyayahan ko ang lahat para sa pagbungad ng ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos, patnubayan mo po kami sa araw na ito upang magampanan namin ng aming sariling tungkulin. Bigyan mo po kami ng gabay at pagkalinga sa pagtupad ng aming gawain. Pagpalain rin ang aming mga magulang sa patuloy na pagsuporta sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng biyayang inyong ipinagkaloob sa aming lahat. Ikaw po ang aming sandigan at kalakasan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Okay, sa puntong ito, or bago ko muna simulan ng ating aralin ngayon, talakayan ng ating aralin ngayon, magpapakilala muna ako sa sarili ko. Ako nga pala, si Binibining Brantley o Alforque. At ang ating tatalakay ngayon ay patungkol sa pagsasagawa ng mga estratehiyang dapat gawin sa pag-aalaga sa kapamilyang may sakit na angkop sa kanyang edad. Okay, base sa araling ito, narito ang mga layunin. Una, maisasagawa ang mga estratehiyang dapat gawin sa pag-aalaga sa mga may sakit na kapamilya na angkop sa kanyang edad. Pangalawa, makapagsadula ng mga sitwasyong nagpapakita ng pag-aalaga sa mga may sakit na kapamilya. At ang panghuli naman ay ang makilala ang kahalagahan ng pagtupad sa tungkulin bilang miyembro ng pamilya. Kaya naman, bago ang lahat, titingnan muna natin kung meron ba kayong mga nalalaman o naaalala kung ano yung itinalakay natin base sa aralin natin kahapon. Ika nga, ito ay balik-aral. Okay, ano nga ba yun? Una, mga paraan ng pagpapakita ng responsibilidad sa pag-aalaga sa mga may sakit na kapamilya na angkop sa kanyang edad. Pangalawa, hayaang pagsasamahan ng bawat pangkat ang kanilang mga kasagutan at ituulat ito sa klase. Naalala niyo pa ba ito? Alam ko naaalala niyo dahil napakahalaga ito at konektado ito, aralin na ito para sa aralin natin ngayon. Kaya naman, punta na tayo sa ating talakayan sa araw na ito. Okay, so narito ang unang niyong gagawin. Bago ang lahat, alam niyo naman siguro kung ano talaga o ano ang ibig sabihin ng ating aralin ngayon. Tungkol ito sa pag-aalaga ng mga may sakit na angkop sa inyong mga edad. Kaya, sa salitang ilarawan nyo sa gawaing ito, alam ko meron kayong idea dahil sa salitang ilarawan pa lamang, alam nyo na meron akong ibibigay ng mga litrato. Okay, ang kasunod nito ay meron akong mga litratong ipapakita sa inyo, bagkus nais kong na ilarawan nyo ito. Kung husgahan nyo kung ano yung ginawa nila, sino yung nag-aalaga, ano yung ginagawa niya, o di kaya, angkop nga ba ito sa kanyang edad? Okay, narito ang unang larawan. Ayan. So, ano nakita nyo sa unang larawan? Magaling. Ang unang larawan ay isang babae na buntis. At ang kasama niya, o na nag-aalaga sa kanya ay ang kanyang mister. Oo. Dahil ang kanyang asawa ay may sakit, o di kaya wala siya sa kanyang karamdaman, kaya naman inaalagaan ito ng kanyang mister. Angkop nga ba ito sa edad ng kanyang mister na siya ang mag-aalaga para sa kanyang asawa? Naman, hindi ba? Kasi napakadelikado ng sitwasyon ng isang babae na bilang buntis. Kaya naman, ang kanyang mister ang mag-aalaga nito. Okay, punta tayo sa ikalawang litrato.
Nakita niyo naman siguro sa ikalawang litrato na yung anak ang nag-aalaga sa kanyang ina. Halimbawa nito, yung nilagnat yung ina nyo, hindi ba? So, sa puntong ito, maaalagaan mismo ito ng kanyang ina, ng kanyang anak, para mas mabilis gumaling ang kanyang ina, hindi ba? At ang pangatlong larawan ay isang batang may lagnat, may sakit. Ano ba yan? Na kung saan isang nurse ang nag-aalaga sa kanya. Halimbawa na lang nito ay nasa ospital, hindi ba? So, kung wala ang mga magulang niya, kung sino yung dapat mag-alaga, kung nasa ospital ka, yun ang mag-alaga. Dahil obligasyon nila na alagaan ang bawat pasyente. Kaya naman, inalagaan ito ng nurse ang batang may sakit. Okay, so sa puntong ito, ano ba ang gagawin ninyo pagkatapos niyong inailarawan ng mga litratong iyon? Okay, narito ang inyong gagawin. Panuto. Uriin ang mga larawang aking ipinakita kanina na kung sino ang may kakayahang gumawa, ang nakakatanda o ang isang bata sa ikatlong baitang. Isulat lamang ang tamang sagot sa inyong sagutang papel base sa tamang grid nito. So, ang gagawin nyo ngayon, kukuha kayo ng malinis na papel at saka lapis or ballpen. Pagkatapos, isulat nyo ang grid na ito. Huwag nyo nang isulat ang panuto. Itong grid na lang. Ayan. So, ang unang grid ay tungkol sa larawang nagpapakita ng mga kayang gawin ng isang nakakatanda. At ang ikalawa naman ay ang larawang nagpapakita ng mga kayang gawin ng isang bata sa ikatlong baitang. Okay, ano yung ilalagay nyo dyan? Naalala nyo kanina yung mga litrato? Okay, kopyahin nyo muna kung ano yung nakasulat dyan. Huwag nyo nang kopyahin yung panuto. Okay, tapos na. So, sa puntong ito, babalik tayo dun sa unang larawan. Kaya ko nilagyan ng numero yung mga bawat larawan upang numero na lamang ang ilagay nyo dun sa grid. Okay. Itong unang larawan, saan ba dapat ito ilagay? Nakakatanda o bata? Tapos na? So, punta na tayo sa ikalawang larawan. Gets nyo naman siguro kung ano yung nakalagay dyan, hindi ba? Kung ano yung ipinapakita o ipinapahiwatig ng mga larawang iyan. At sa ikatlo naman, okay, tapos na. So, tingnan natin kung tama ba inyong mga sagot. Okay, sa unang larawan, nagpapakita ito sa ang unang larawan ay okay, tama. Ang unang larawan ay nagpapakita ng kayang gawin ng isang nakakatanda. Okay, punta naman tayo sa ikalawa. Sa ikalawa, ano yan? Tama. Ang ikalawang larawan ay larawang nagpapakita ng mga kayang gawin ng isang bata sa ikatlong baitang. At panghuli naman ay okay, tama. Larawang nagpapakita ng mga kayang gawin ng isang nakakatanda. Okay, so, kaya naman, bago natin to tapusin ang gawain ito, nais ko muna kayong tanungin. Kay unang tanong, bakit mo nasabi na ito ay kayang gawin ng bata sa ikatlong baitang?
Bakit nyo ba nasabi? Base sa mga larawang ipinakita kanina, mga halimbawang larawang ipinakita kanina, bakit nyo nasabi na ito ay kayang gawin ng bata sa ikatlong baitang? Okay, tama. Masabi mo ito na kayang gawin ito ng bata sa ikatlong baitang dahil may kakayahan na itong mag-alaga ng isang pasyente na may sakit. Kagaya na lamang ng inyong mga ina, ama, o kapatid na nasa loob ng bahay. Kahit nasa murang edad pa lamang kayo, alam niyo na kung ano yung dapat gawin, kung ano yung makakabuti para sa ikakagaling ng pamilya ninyo. Tama, di ba? Okay. So, ikalawang tanong, bakit mo nasabi na ang ilang larawan ay kaya lamang gawin ng isang nakakatanda? Bakit nga ba? Okay, tama. Masabi mo lamang na ang mga ilang larawan kanina ay kaya lamang gawin ng isang nakakatanda dahil malala na ang mga sitwasyon nito. O di kaya, dapat na ang nakakatanda talaga ang gagawa sa obligasyon na yun dahil sila ang mas eksperto kung ano yung dapat gawin. Kagaya na lamang ng buntis kanina. So, kinailangan na ang kanyang mister ang mag-aalaga nun kasi bakit hindi bata? Kasi maselan yung sitwasyon ng isang babae kanina. Kaya naman, ang kanyang mister ang dapat mag-alaga. At ang panghuli naman ay, nakapag-aalaga ka na ba ng matanda o may sakit sa inyong pamilya? Siguro naman, oo, hindi ba? Kasi, wala naman siguro tao sa atin or pamilya sa atin na malusog, masigla, na hindi masakitin. Hindi kaya, hindi magkasakit sa loob ng isang buwan, sa loob ng isang taon. Kaya naman, oo ang sagot, hindi ba? Na kapag aalaga na tayong lahat ng matanda o may sakit sa ating pamilya, kagaya na lamang ng ating ina, ama, kapatid, kinakailangan yung obligasyon o yung obligasyon natin na alagaan sila. Halimbawa na lang nito ay ang kapag utusan tayo na kumuha ng tubig, kumuha ng pagkain, hindi ba? Dahil hindi nila kayang tumayo dahil sa kanilang sakit. Yun ay isang halimbawa na ng pag-aalaga mo sa iyong pamilya. Okay, so, ito pa. Bukod sa mga ipinakita sa larawan, ano pa ang maaari mong gawin na angkop sa iyong edad upang matulungan ang isang kapamilyang may sakit? Ano pa? Okay, ang maaari mo pang gawin na pwede mo itong paliguan, pwede mo itong lutuan. Hindi naman siguro masama kung pwede rin sa financially, hindi ba? O so, ika nga sa pera. Bibigyan mo ng pera. Kagaya, kunwari ano ka na, matanda ka na, or may trabaho ka na, so bibigyan mo na lang ng pera. Yun ay inaalagaan mo na lang or pinapaalaga mo na lang ito sa mga mas eksperto or sa loob ng ospital. O di kaya, at kung ikaw ay nasa ikatlong baitang pa lamang, ano yung maaaring gawin upang matulungan? Okay, tama. Ang maaaring mong gawin ay trabahuin yung mga trabaho nila. Yung kaya mo lang, kagaya ng paghugas ng pinggan, paglalaban ng mga damit, yung makakaya mo. Pagsaing ng kanin, pagluto ng ulam, at iba pa na kaya hanggat kaya mo, hindi ba? Yan ay nagpapakita na ng pag-aalaga sa iyong pamilya na kung saan magiging masaya na sila kung ano yung ginawa mo. Okay, pangalawa, paano mo inaalagaan ang may sakit at ang matatanda? Paano nga ba? Inaalagaan mo
inaalagaan mo ang may sakit at ang matatanda sa anong paraan? Inaalagaan mo ito sa ano? Okay, paano nga ba? Inaalagaan mo ito hanggat makaya mo. Kagaya lamang ng pagbibigay ng tubig, pagbibigay ng gamot, pagbibigay ng pagkain. Kasi meron tayong iba't ibang mga kakayahan kung paano natin aalagaan ng mga may sakit. Sa loob ng ating pamilya, sa loob ng ating tahanan, maging pamilya man o mga kapitbahay lamang, dahil marunong tayong mag-alaga. Ika nga, meron tayong kakayahang mag-alaga, meron tayong iba't ibang kakayahan kung paano sila aalagaan, hindi ba? So, okay, paano mo inaalagaan ng mga may sakit at ang matatanda? Paano nga ba? Okay, tama. Inaalagaan nyo ito sa paraan na kaya nyo. Kagaya na lamang ng pagbibigay ng tubig, pagbibigay ng gamot, pagbibigay ng pagkain, hanggat kaya nyo, hindi ba? Okay, so ang panghuling katanungan ay, kung ikaw ay may sakit, anong pag-aalaga ang gusto mong gawin sa iyo ng kapamilya mo? Okay, sa tingin nyo ano ba? Kung kayo ay may sakit, ano nga ba? Gusto nyo ba na alagaan kayo buong araw? Nandyan lang sila sa gilid nyo? Anong gusto nyo? Kasi para sa akin, hanggat kaya ko pang tumayo, kaya ko pang magtrabaho, gagawin ko. May sakit man ako o wala, hanggat kaya ko pa talaga, magtatrabaho ako. Dahil hindi naman sa lahat ng oras, malala yung sakit natin, hindi ba? Pero kung may sakit talaga ako, gusto ko, pagsisilbihan ako ng pagkain, ng kung ano pa yan, hindi yung parating pinapagalitan. Dapat hindi ako pinapagalitan kapag may sakit ako. Ayun, hindi ba? Masaya, hindi ba? Kasi, meron nga mga oras na nananalangin ako na sana may sakit na lang ako, hindi ba? May sakit na lang tayo. Kasi, hindi tayo mapapagalitan ng ating magulang yan. Hindi tayo mapapagalitan ng ating pamilya yan, hindi ba? Kapag may sakit ka, dyan ka lang, sige, matulog ka na lang dyan. Dyan ka lang muna. Okay, magpahinga ka lang dyan. Ayun, di ba? Masarap sa pakiramdam na sabihan ka na, dyan ka lang, magpahinga ka lang. Kaya naman, dinadalangin ko kung minsan na sana may sakit na lang ako. Pero wag niyo akong tularan, okay? Sige. Okay, sa puntong ito, ano nang gagawin natin? Ano nang gagawin niyo? Okay, ang gagawin niyo ay tungkol sa base pa rin ito sa aralin natin ngayon. Kayo ay ipagpapangkat-pangkat ko or tinatawag nating group activity. Okay, sa puntong ito ay hindi ba't sa puntong ito ay pagpangkatin nyo ang buong section. Okay, sa puntong ito, kinailangan na meron tayong 5 grupo. Okay? So, ano ang ating panuto sa aktibidad na ito? Ipakita sa loob ng 4 na minuto kung paano kayo magbibigay ng paunang lunas sa mga sumusunod na sitwasyon. So, meron akong 5 sitwasyon dito na kung saan ang unang sitwasyon ay gagawin ng unang grupo. Okay, una, pagbibigay ng paunang lunas sa isang pasyenteng nahiwa ng kutsilyo. Pangalawa, paggabay sa matanda sa pagpunta sa banyo. Pangatlo, pagtulong sa pagligo ng isang matanda. Pang-apat, pagpapakita kung paano magpapainom ng gamot sa isang 3 hanggang
5 taong gulang na bata. At ang panghuli naman ay isang batang nasugatan at nagkaroon ng gasgas habang naglalaro sa labas ng bahay. Okay, so ang unang gawain ay gagawin ng unang pangkat hanggang ikalawang pangkat, ikatlong pangkat, apat na pangkat hanggang ikalimang pangkat. Okay. So, sa puntong ito, kayo ay kumuha ulit ng malinis na papel at sagutan ang mga sumusunod na katanungan. Unang katanungan, ano ang maaari mong gawing tulong sa may sakit mong kapamilya kapag wala ang iyong inay at itay? Pangalawa, bakit ka kaya pinayagan na gawin ito? Pangatlo, mahalaga ba na tulungan mo ang isang may sakit kapag wala ang nakakatanda sa inyong bahay? Isulat ito sa malinis na papel at gawin na lang natin itong takdang aralin para bukas na lang natin ito o bukas nyo na lamang isusumiti ang mga kasagutan ninyo. Kaya naman, dyan nagtatapos ang ating